Balikan natin. Ang pagiging financially healthy ay dapat alam kung paano mag-budget, mag-ipon ng regular, gumastos ng wais, at marunong mag-invest. Habang ang healthy relationship naman ay nagsisimula sa pagtanggap sa sariling sexualidad at pagkakakilanlan. Ang malusog na relasyon ay nakabatay sa tiwala, respeto, consent, at suporta na may open communications at paggalang sa personal boundaries. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Sexual Reproductive Health o SRH para sa kabataan. Tatalakayin natin ang mga benepisyo, risk, at iba't ibang epektibong contraceptive methods. Bago ito, susuriin muna natin ang ilang maling kaisipan o myths tungkol sa SRH. Una, masama o bawal pag-usapan ang sexuality at SRH. Mali, ito ay parte ng ating karapatan na dapat pinag-uusapan sa ligtas na espasyo. Pangalawa, ang contraception ay responsibilidad lamang ng babae. Mali, ito ay dapat shared responsibility ng mag-partner. Pangatlo, hindi kailangan mag-alala ng lalaki tungkol sa SRH. Mali, ang SRH ay mahalagang pag-usapan anuman ng kasarian dahil tungkol ito sa ating kalusugan. Ang sexual at reproductive health ay mahalaga para sa pangkabuoang kalusugan at kalidad ng buhay, lalo na sa kabataan. Ang SRH ay tungkol sa pagiging malusog at positibong relasyon sa katawan at sexualidad. Kabilang dito ang kalayaang magpasya para sa iyong katawan at paggawa ng matalinong desisyon tungkol dito. Sa pamamagitan ng edukasyon sa SRH, hinihikayat ang maging maalam sa pagdesisyon sa katawan at kalusugan. Kasama dito ang pananatili ng maayos na pisikal at mental na kalusugan, healthy relationships, safe sexual behavior, at family planning. Tandaan, laging kumonsulta sa healthcare provider upang malaman kung alin ang pinakamainam na contraceptive method para sa iyong katawan dahil magkaiba ang epektibo nila. Bukod sa pagpigil ng pagbubuntis, ang ilang pamamaraan ay may dagdag na benepisyo sa kalusugan tulad ng pag-regulate ng menstrual cycles. Pero mayroon itong kaakibat na risk at side effects. Ang pag-unawa sa iba't ibang pamamaraan ng contraceptives at ang pag-alam sa mga benefits, risks, at effectivity neto ay makakatulong para mas informed ang ating pagpapasya. Tignan natin ang ilang pamamaraan ng contraceptions tulad ng barrier, hormonal, long-acting reversible contraceptives o LARCs, at permanent procedures. Ang barrier method ay physical na humaharang sa sperm upang hindi maabot ang egg cell. Ang kondom ay isang karaniwang uri neto dahil madali itong gamitin at accessible sa karamihan. Maari itong makapigil sa pagbuntis at proteksyon sa sexually transmitted infections o STIs. Ang hormonal method ay gumagamit ng mga hormones upang pigilan ang ovulation o mahirapang maabot ng sperm ang egg cell. Ang mga halimbawa nito ay birth control pills, patches, injections, at vaginal rings. Ito ay commercially available at maaaring makakuha sa lokal na health center pero kailangan may reseta. Epektibo ang mga ito kapag ginamit ng tama at regular. Ang long-acting reversible contraceptives o LARCs naman ay epektibo at low-maintenance na paraan na ginagawa ng healthcare provider. Kabilang dito ang intrauterine device at implants. Ang mga IUD ay maliit na T-shaped na device na nilalagay sa loob ng matres, habang ang implants ay maliit na rod na nilalagay sa ilalim ng braso na naglalabas ng hormones. Parehong epektibo at maaring tumagal ng ilang taon at reversible kapag tinanggal. Meron ding mga permanenteng pamamaraan gamit ang surgical procedures tulad ng tubal ligation para sa babae at vasectomy sa lalaki. Parehong epektibo ang pamamaraan para tiyak na hindi magkakaanak sa hinaharap. Narito ang pro tip. Ang emergency contraceptive pills o ECPs ay mga gamot na iniinom ng babae pagkatapos ng unprotected sex para maiwasan ang pagbubuntis. Gumagana ito sa pagpapabagal ng ovulation o pagpigil sa pagkapit ng fertilized egg sa matres. Pinaka-epektibo ang ECPs kung iinumin agad o sa loob
ng 72 hours pagkatapos ng unprotected sex. Ang mga paaralan, klinika at mga community health centers ay maaring magbigay ng mga resources at kaalaman tungkol sa SRH. Mahalagang malaman kung saan makakakuha ng tamang impormasyon at suporta. Sa pagiging aware at pag-access sa mga serbisyong sexual at reproductive health, maaring maiwasan ang unwanted pregnancy at maayos na mapangalagaan ang iyong kalusugan. Laging kumonsulta sa healthcare provider tungkol sa iyong mga pagpipilian. Tandaan, ikaw ang mapagpasya sa iyong katawan. Manatiling may alam, ligtas at magdesisyon ng matalino para sa iyong kinabukasan.